Pwede na siguro to. Wala si Bro, please. Nagja-join. Good evening po. Good evening, good evening. Ayan. Dinig naman, Insan. Maliwanag naman. Testing lang kami, Insan. Maliwanag naman. At yung audio. Oo, okay naman, okay Ayun. naman. Alright. Ayos, ayos. Sis Ann, good evening, good evening. Nakakita ko din si Sis Ann. Yun, yun. Ayan, ayan. Oo, tawag dito. Ate, good evening. Good evening Good po. evening. Okay na. Siguro pwede na, Okay Bro na. RJ. Ayun. Bro Chris, okay. Dalawa kay Bro Chris, okay na. Okay. Bro Chris, okay ka na dyan? Dito Emma, no? Anong pangalan ni sis? Kaya. So, Awuling. okay na. Okay na po, bro. Okay na po. Okay. Welcome po ulit sa ating CLP makeup session. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, may kiling panalangin muna po. Ialay natin sa Panginoon ngayong gabi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Muli mo kaming sinamahan sa aming gagawing Christian Life Program. Nawa ikaw, Panginoon, ay manguna sa bawat desisyon ng aming gagawin. At tanging kalooban mo lamang ang manguna sa aming lahat. Salamat po sa mabubuting puso ng aming participant na naglaan ng oras dito sa gabing ito. Idinadalangin ko po na gabayan mo po sila. At salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok at kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Patuloy niyo po kaming tulungan sa tuwing kami ay nadarapa sa aming mga problema at gawing instrumento ng iyong mga mabubuting gawa. Muli, maraming salamat, Ama, sa iyong mga pagpapala, sa kalusugan, sa trabaho ng bawat isa, at sa kaligtasan ng aming pamilya at mga kapamilya namin sa Pilipinas. Salamat, Panginoon. Ito ay aming samot dalangin. Ibinabalik sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yan. Muli po, magandang gabi po sa ating mga kay na Bro Dave, kay Bro Edwin, at sa ating Sold. Anong pangalan mo, sis? Okay. So, ito po ang let me begin to introduce po yung Couple for Christ. And what is Couple for Christ? And who is the Couple for Christ? So, and let me suggest po one word sa araw na to, ang love. Because everything is begin in love. So even sa Couple for Christ po, there's so much love. So that's why we're doing this thing po. Itong mga gawain ganito po, ginagawa po namin. So then I want to share po na a video. Ay, hindi ko pala dito. Yung dynamics lang po ng ating gagawin ngayon para alam po natin Bro lahat. RJ, sorry. Kita ba yung screen? Kita na? Kita. Okay. Muli po, ako po si Bro RJ. Nakatapos po ako kami ni Sister Wife po, 2017 yung aming CLP. Dito rin po sa Ruwais. Wala pa pong wala pa po kaming venue, puro sa bahay-bahay lang po. Nakatapos kami, puro palipat-lipat po ng mga bahay ng mga brothers. Yun. Before po si Sister Wife po ay single for Christ po siya. Then nung pumunta na po ako dito sa UAE, nag-join kami ng Couple for Christ. And yung pong mangyayari po sa gabing ito,
Dito din na, next slide. Yan. So ito po yung outline ng ating program sa CLP. So yung pag nandun po kayo sa venue sa Saturday, yan, may gathering po tayo, registration and praise songs. Then welcoming po and nag-start po tayo sa opening prayer. Then pagkatapos po ng opening prayer, ito po yung CLP orientation ngayon po ang gagawin natin. And then followed by talk number 1, which is ang title po ay God's Love. So after the talk, next is 10-minute break po tayo. And pagkatapag-break, nakapag-refresh na po tayo. Then balik po tayo sa group discussion. Then mayroon po tayong i-assign sa inyo na magli-lead po ng discussion. Isang sister po at isang brother. And pagkatapos po nun, announcement and closing prayer. Yan po yung mangyayari po sa pag nasa venue po tayo. Pero ngayon po, medyo mabilis po itong atin. Continuous lang po yung ating gagawin. So next po, orientation po tayo. Then I want to share a video po explaining who and what is Couples for Christ. Let's watch the video. It started from the heart, with a hand reaching out to another, taking a step towards a brighter future. A community seeking to take action. A community responding to the call of love. We may come from a home in a remote barrio or a mansion by the sea, or in the depths of a busy city. A convergence of all generations, working together as a family, united in making a difference, joined together with one common goal: to proclaim love. By building families, by protecting marriages, by helping those in need, by teaching the young, by protecting the innocent, by showing the way to those who are lost, by looking after the welfare of man's body and environment, by turning the soldiers of men into warriors for God, setting the world afire. We are ordinary people, called to be part of an extraordinary mission. Believing in the power of family and community. Transforming hearts, empowering people through service. We are Couples for Christ. Ayun. Yun po, nakita niyo po yung video ng Couple for Christ. Bigyan ko po kayo ng konting history sa Couple for Christ. Ito. So, sa History of Couple for Christ, nag-start po siya noong June 1981 in Manila.
dati po yung grupo, dito po nag-start sa yung Couple for Christ, yung Ang Ligaya ng Panginoon or LNP, a local Christian community na tried new approach in evangelizing married couple. So, ito yung ginawa po nila, bring together a small group of prospective couples, living relationship with Jesus to the renewal of the power of the Holy Spirit and Christian Family Life Renewal Program. So, nung April 2005, the Vatican granted permanent recognition of CFC as a private international association of the faithful. So, nirecognize po tayo ng Vatican. So, lahat po ng CFC sa buong mundo po ay recognize po ng Vatican. So, ito pa yung Christian Family Life Renewal Ministry. So, ang kala po ng iba na ang Couple for Christ ay for married couple lang po, pero meron po tayong ministry for family member. So, pamula po bata hanggang matanda, meron po tayo. So, mag-start po din sa Kids for Christ o tinatawag namin KFC. So, yung mga maliliit yung 5 years old, pwede na po siyang mag-join dyan sa KFC. And next, yung Youth for Christ, yung mga ating teenagers, meron po rin silang group na kabibilangan po sa Couple for Christ. And then the young adult, yung mga single for Christ. And the Handmaids of the Lord. Tinatawag naming ito po yung mga single men na tulad po ng mga OFW, yung kanilang asawa ay nasa Pilipinas or yung iba pong mga single men, iba pong asawa na yung hindi pa ready po yung kanilang mga asawang lalaki na mag-join sa CFC. Meron po silang community na pwede pong attendan itong mga Handmaid of the Lord. And next, yung Servant of the Lord. Ganun din po, yung mga OFW rin po na single at yung mga balo, yun. And yung hindi pa rin po ready yung mga kanilang asawang babae na mag-join sa Couple for Christ, dito po namin nilalagay sila sa Servant of the Lord. Yan po yung mga ministry po ng Couple for Christ. Yung Kid for Christ, Youth for Christ, Single for Christ, and Handmaids of the Lord and Servant of the Lord. So, it grown to a global ministry po, starting with just 16 couples to now more than 250 million. Pero yung current po niya nasa almost about 1 million member na po and 120 countries sa 5 continent po natin. Kompleto. Andun po ang Couples for Christ. So, ito nga po yun. What is the Christian Life Program or CLP na ko tinatawag? It is a integrated course intended to lead the program participants into a renewed understanding of God's call as a Christian. So, inire-renew po namin ang mga buong pamilya, ang buong member ng pamilya. So, ito po, 3 basic ingredients po ng ating CLP. Una po nga, teaching. So, marami po tayong teaching ngayon. Marami tayong marinig na teaching. And then after that, yung ating group discussion. After ng group discussion, ito yung time of fellowship. Po, magkakaroon po kayo ng bagong kaibigan, kapamilya. So, tuturo natin kapamilya na po sa mga fellowship natin pag nagkaroon tayo ng fellowship sa lahat. Makikilala niyo po lahat ng member ng community. So, next slide. So, what is the goal of CLP? So, ito po yung isang tinatawag na Great Commission ba't natin ginagawa tong CLP. So, ito po ay inutos din ng ating Panginoon based on Matthew 28 verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So ito po yung inutos ng Panginoon bago po siya umakyat sa langit. So kailangan po talaga natin ng evangelization. So kung matitigil po tong evangelization, wala po, titigil din po ang ating Catholic Church. Hanggang hindi po lalaki ang ating sakop ng ating Catholic Church. So, yun nga po, una, evangelization is to take the basic message of Christianity and proclaim it anew so that those hear it can make a renewed commitment of God. And next, so goals of Christian Life Program again po, ito, yung intermediate objective is to inform you. So many books can inform, only the Bible can transform you. Kung gusto niyo pong malaman lahat, kung ano pong nasa ating mga Bible, nasa right ano po kayo. Pero ang ultimate objective po natin is to transform. So transform or renewal, yung individual po, ating bawat sarili natin. So to bring individual to stronger relationship with God. So pag na-renew na po tayo individually, so dadalhin po natin yan sa ating pamilya to bring married couple to renew commitment to a Christian family. Ano ba po talaga yung Christian life? Yung Christian family sa ating simbahan. So pag na-renew na po yung basic nating pamilya with a Christian life, so dadalhin din po natin sa simbahan yon. So to strengthen and revitalize Christian community life in parishes like a church. So dito po natin mai-share yung ating treatise. Ano ba yung treatise natin, mga kapatid? Yung talent, time, and treasure. Maybe we don't have a treasure, we will have a talent, but we have time for the Lord. So yun, dyan po tayo magsisimba, magsaserve tayo kung kailangan po tayo ng ating simbahan, and time for our neighbor, and time for our friends and family. So yun ang kailangan nating i-transform or renew. Yan po ang magagawa po ng Christian Life Program sa atin ng Couple for Christ. So, ito yung mga katanungan na pagnilayan po natin. So, why should we take time and effort to participate in a program such like this? It is a coincidence or God's incidence? Yan po ang ating pagninilayan na question, mga kapatid, sa gabing ito. So, ito po yung sa CLP. Yung may 2 module po tayo na tinatawag. So, yung module 1 po is the basic truth about Christianity. This first module of the CLP present the absolute basic Christian life. So, ano pa po nilalaman nung module 1? Ito nga po yung first talk natin. Yung title is God's Love. So, i-deliver po natin ng speaker yan mamaya. And next Saturday po, yung Who is Jesus Christ and Repentance and Faith. And Module 2 is the Authentic and Spirit-Filled Christian Life. So, this is Authentic Spirit-Filled Christian Life. The second module consists of 5 sessions, present like kind of life God call us to. So, ang number 4 po nating talk is Christian ideals, loving God, and neighbor. So, number 5 po na talk is the Christian family. And number 6, empowering by the Holy Spirit. And number 7, growing in the Spirit. And number 8 po, and the last, ano po yung talk is transformation in Christ. So yan po yung nilalaman ng ating CLP modules.
So, mga kapatid, one Saturday at a time po, matatapos po natin yung program na to na CLP. So, dito muna po tayo sa ating talk number 1, God's Love, and next Saturday yung 2 and 3 talks. So, after that po, magkakaroon kayo sa CFC, CLP, magkakaroon po nga, sinasabi ko kanina, na discover new friends. So, yung iba po sa inyo magkakilala na, pero madadagdagan pa rin yung mga kapamilya, kaibigan ninyo dito sa community. And important thing po, ito po yung ating discover our faith. So, mas malalim pa po ang ating magiging pananampalataya sa Panginoon kapag dito po tayo sa ating CFC community nagmula po. And yan po, makikilala nyo po sa next Saturday yung ating mga CLP service team. So ako nga po yung team head dito sa ating natasan pong mag-team head, mag-facilitate po ng CLP. So meron po rin kami yung mga member, mga prayer warrior po natin, mga group discussion leader, makikilala po mamaya. And kompleto po tayo, may technical facilitator, music ministry. So yan, makikilala niyo po sila sa Saturday. So, eto na po. Hindi ko na po patatagalin at mas excited po itong ating talk. So, ibibigay ko na po at papakilala ko po sa inyo si aming upper head leader po, si Bro Dino, ang magdi-deliver po ng ating talk number 1. Ayun. Magandang gabi sa ating lahat, brothers and sisters. Saglit lang po at i-share ko yung aking screen. Ayan, tingnan lang natin. Ayun. Kalahati pa yata. Ayun. Paring Jojo, pa-confirm naman kung buo Okay na, na. Pre. Okay, Pre. Ayos na. Ayun. Sige, muli po magandang gabi sa ating lahat, brothers and sisters. And salamat sa Diyos for giving us this technology, itong Zoom. Para kahit remotely, nabanggit ko kanina, we have brother and sister from CFC, participant coming from or joining us from Madinat Zayed. Layo niyan. Tapos meron din tayong mga kapatid sa Baraka and mas marami yung nagjo-join dito sa Ruways Housing. But we do hope mga kapatid, nabanggit ni Bro RJ, sana sa Saturday po magkita-kita tayo physically. God is providing us this technology, but then again, iba pa rin yung feeling pagka magkakasama tayo physically. So sa Saturday po, for tonight muna, and with this session, the first talk, God's Love. So hayaan niyo muna akong i-deliver to online. Sige po. So nabanggit natin mga kapatid, talk 1, God's Love. Maikling introduction lang muna sa akin. Ako nga po pala si Brother Dino Laksamana. As Bro RD said, ako din yung naatasan na mag-head ng Couples for Christ community dito sa Ruways or sa Altana City. So, yan yung mga kasama natin, mga members namin sila, mga leaders namin sila. So, Cathy is my sister wife. Makikita nyo din siya sa Saturday. Tapos may dalawa po kaming anak na lalaki. Yung panganay namin si Kelly Boy, nasa Pilipinas na siya, doing and taking his college. Last year siya nauwi. Tapos si Amber na lang yung kasama namin dito, yung aming bunso. Ayan, short introduction lang naman. And another short activity, mga kapatid, I don't know kung magagawa natin to. But then again, it's a short activity. Pwede naman, kahit yung service team, pwede, yung mga kasama natin sa service team.
So ang tanong lang naman, ayan, what are the things that you are most grateful for? Ano ba yung mga pinagpapasalamat natin sa buhay? Ayan. So paano po ba natin gagawin? So we can use, ito yung chat, ano? Ayan, may makikita kayong parang ganitong symbol. Ayan. So kung first time sa Zoom or dati na nakagamit, so click nyo lang po yung chat. Tapos type lang kung ano yung mga tingin natin, ano, na gusto nating ipagpasalamat, kahit one word or a short phrase, ano, will be fine. So bigyan ko kayo example. Ano ba? Ako pinagpapasalamat ko na pagdating ko ng bahay galing trabaho, yung misis ko nakaluto na. Matindi yan. Meron ng masarap na hapunan. Kaya ang hirap mag-deliver ng talk number 1, ano, busog na busog. Hinihingal. So kayo po ba, ano yung mga gusto nyong i-share sa atin? Ayun. Sige, may nakita na ako dito eh. So, for being healthy. Ayan, sabi ng ating hold participant. Ayan, sige. So, ayun daw, we are grateful for being together as family. Sabi ni Bro Dave and si Cheryl, ano. Ayan, nakakatuwa naman to. And tama naman yun, ano, yung ating mga pamilya. Ako, nabanggit ko na, yung misis ko, dapat tayong mga brothers, naririnig ng mga misis natin. Dapat pinagpapasalamat natin at lalo na yung kasama yung mga misis. Ayan. So, family. Ayan, sabi ni Bro Edwin, ano, grateful for being... Ang dami mga kapatid, ano, I'm just reading kung ano yung mga natatype ng mga kapatid natin, but there's so many, I believe, ano, whether it's something or someone, trabaho, pwede din, ano, mga bagong gadget, meron ba? Mga iPhone 15, lumabas na eh. So, ang dami, ano, na gusto nating ipagpasalamat sa Diyos, ano. And bakit, pwede natin tingnan, ito, meron akong slide dito. Nakuha ko lang to sa Google, ano. You can also search for this. Ito daw yung uh, mga bagay or tao, ano, which most of us, ano, are grateful for. So una diyan, family, number 1 yan, ano. So kalusugan, health, di ba? Totoo naman 'yon. Kaibigan. Ang hirap ng OFW ka tapos very limited yung ating kaibigan. Kahit nga sana hindi kaibigan, basta may kapwa Pilipino sa trabaho, malaking bagay na, no? Mga happy memories. O yun, kung may mga mahilig sa inyo mag-collect ng happy memories, ayan, kasama din daw yan sa pinagpapasalamat. Personal freedom, di ba? Sorry to say, may mga digmaan, wars, ano, here and there. So alam natin yung mga conflict and the issues between freedom, ano, and liberty. Malaking bagay yung pagpapasalamat natin yan. Stability. So kung maganda yung ating trabaho, no, financial stability. So malaking bagay din yon. Fun experiences, opportunities, achievements in life, and yung ating mga financial blessings, kung ano man yung mga material na bagay na meron tayo. Those are the things that we are or we should be grateful for, mga kapatid. Why we started this one, and yung topic natin is God's love. Ano ba yung link? So, nabanggit din ni Bro RJ kanina, and I would claim, mga kapatid, yung pag-join nyo ngayong gabi, joining us online, ano, kahit nga online, I think this is also one na dapat nating ipagpasalamat. And this is, I believe, ano, blessing na galing sa ating Diyos, ano. It is not someone, hindi ako, hindi yung nag-invite sa inyo, but I think it is God behind, ano, you joining tonight dito sa ating online CLP, and hopefully by Saturday. So lahat yan, ako naniniwala na it's God's incidents. Ayun yung sabi ni Bro RJ kanina. No? It's not really coincidence. So may plano ang Diyos para sa inyo, especially kung bakit kayo nag-join dito. And we all consider that as God's blessing. So doon ipapasok natin yung topic natin tonight, mga kapatid, ano? That God is love, or God loves us, ano? So sabi diyan sa 1 John, ano, chapter 4 verse 16, God is love, and he who abides in love abides in God, and God abides in him. So kung sino daw yung
napapasa Diyos, ano? Or tayo din ay mapapasa, kung tayo ay napapasa Diyos, ganun din siya sa atin, ano? Ah, so kung mahal natin ng Diyos, ah, hindi lang yung katumbas na pagmamahal yung ibibigay sa atin ng Diyos. And alam natin 'yon, ano mga kapatid, ano? Mas kaya ng Diyos na ibalik 'yon ng labis-labis, ano? God truly loves us, ano? So, ang sinasabing love mga kapatid ay universal feeling daw, ano? It's a universal feeling. So, pag sinabing universal feeling, parang ganito, ano? Lahat tayo makaka-relate, ano? Universal lahat makaka-relate. Kahit ano yung estado natin sa buhay, ano? Whether we are rich, ano? Kahit na mahirap tayo or nasa middle, ano? Class tayo ng pamumuhay, makaka-relate tayo dyan. This is something that is universal, ano? And wala naman siguro sa atin, ano, na hindi pa nakapagbigay ng pagmamahal, di ba? Or wala rin yung isa, no, wala rin namang hindi nakatanggap ng pagmamahal. Kaya lahat tayo makaka-relate dito, no? So no one is exempted with this topic, ano, God's love. Kasi nga this is something universal. So ito yung pag-uusapan natin ngayong gabi mga kapatid. So unahin natin yung term na love, ano? Yung term na love, it's good to hear pero sad to say, this is the most used and abused word, ano, in today's world, ano. So bakit kaya to abused, ano? Bakit hindi nagagamit ng tama? So tingnan po muna natin yung nasabi ni Saint Paul, ano? Sabi ni Saint Paul sa Corinthians, love is patient, love is kind, ano? It does not envy, it does not boast, it is not proud. So paano pumapasok yung abuse nung salitang pag-ibig or nung salitang pagmamahal? One good example mga kapatid, kasi sabi love is patient. So when we say we love our wife, ano, pagpapasok tayo, nasasabi ba natin tayong mga brothers, ano, sa ating asawa, we should not forget that mga kapatid, ano. It's good not to leave the house without saying I love you, sa ating mga, ayan, tumitingin sa akin si Mama Cathy. Hindi ko naman nalilimutan. Titignan ako nito. Okay, so wag nating kakalimutan yan mga kapatid. But when it should not be only uttered kasi ang mahirap ganito, ano? So we always say, we daily say I love you to our wives, pero are we patient with them? Pagka tawag dito, mainit ang ulo ng mga yan, sinasalubong ba natin yung init ng ulo? Tawag dito. Are we kind to our wives or to our husbands? Mayroon din tayong mga sis dito, eh. So kasi sabi ni Saint Paul, love is kind, eh. So we don't only utter and say I love you, but we need to, when we profess that is love, ano? We need to be kind also to the people and to the person we love. Yung true kindness na tinatawag, ano? So hindi lang dapat daw salita. Kaya lang ang nangyayari nga, ano? So this is being abused. So parang madali na lang sabihin, pero yung true meaning nawawala na. Nawawala na. So ang sabi, love does not envy. Pero pag nakita natin yung kapitbahay natin, karaniwan tayo sa mga kapitbahay, na merong bagong gamit yung ating mga kapitbahay, may bagong sasakyan, di ba? Kapitbahay natin, we should not be envy kasi dapat mahal natin yung kapitbahay. Pero karaniwan, ano, tayo pa yung unang nagseselos, ano, naiinggit. Sorry to say the word, ano, pero karaniwan, ano. Let's ponder on this mga kapatid. So yun yung sinasabi nating pag-abuse dun sa salitang pagmamahal, ano? Pagmamahal. So nawawala na yung true meaning in the secular world nga daw, yung secular sense, ano. So yung love is just a mere attraction na lang. Parang ganun na lang siya, no. It's more of receiving na lang rather than giving. Dapat yung pagmamahal more on giving yan. So nawawala na yung true meaning. So ayan. So mayroong apat na klase ng love, ano mga kapatid, sa Bible. Tingnan lang natin. So in Greek, eros yung una. So it's sensual or romantic love. So ito yung love na nararamdaman natin sa ating asawa. Ayan. So eros yun, ano.
So, istorhe, ito yung Greek din yan, familial love. So, ito yung pagmamahal natin sa ating mga anak. Yan yung klase ng pagmamahal. So, philia, ito naman yung pagmamahal sa ating mga kaibigan, okay? Or sa kapatiran natin. Katulad dating mga Katoliko, di ba, sa CFC. Ito yung philia. Pero yung God's love na pinag-uusapan natin dito, hindi yan yung eros, hindi yan yung storge or philia. Ito yon. Ito yung agape love na tinatawag, mga kapatid. Ito yung God's love for humankind. Palalimin natin yung agape. So ano ba yung ibig sabihin ng agape love? Okay? So mga kapatid, yung agape love, okay, this is the kind of love that endures Jesus Christ agony in the garden. So kung natatandaan natin, this is the kind of love, mga kapatid, that endures yung masasakit na hagupit, ano, during the time that Jesus Christ before crucifixion, di ba? Ito din yung uri ng pag-ibig, pagmamahal, ano, na kayang tiisin yung sakit ng koronang tinik, di ba? Yung kayang bumuhat ng napakabigat na krus, di ba? At ito yung ultimately, ano, the kind of love that can sacrifice one's life for one's friend. Yung nabanggit ni Saint John, ano, diyan sa verse na nandyan sa inyong screen. So ito yung agape love, mga kapatid. And we all know this, ano, we all know this. And this is what we refer to God's love. Ano, dito sa talk number 1, dito sa session 1 ng CLP natin. So are we having the same agape love, mga kapatid? Tayo din ba? We know that this is Jesus Christ, ano? And this is the love and God's love. Not only Jesus Christ but also God the Father, ano, have this love. Pero tayo din ba, mga tao, mayroong ganitong agape love? Meron po, mga kapatid. So one good example is as OFW, ano? 'Di ba? When we go abroad, okay, especially those na hindi kasama yung family nila, 'di ba? Napakahirap noon nung magkahiwalay tayo ng pamilya natin, 'di ba? So that is what we call sacrificial love, 'di ba? Unconditional love, 'di ba? So we go far away to work, 'di ba? To sustain our family's needs, our children's education and everything, 'di ba? Kahit na tiisin natin yung hirap, ano, na tayo'y magkakalayo. So that is also agape love. Okay, if we so that we can relate. Meron din po na. Okay. So yung God's love, mga kapatid, mas maintindihan natin kung kukunin natin yung tatlong tema na to, no? So God's love creates, which is the love of God the Father, yung God's love saves, which is the love of God the Son, ano? And yung God's love sustains, which is the love of the Holy Spirit. Mas madali nating maintindihan yung God's love. I-break natin into three, mga kapatid, itong tinatawag the overflowing love, ano, of our God to all of us. Sige, kunin po natin isa-isa. So simulan natin doon sa God's love creates. Okay? So God's love creates, balikan natin at alalahanin natin yung where it all begins, di ba? So yung beginning of life. So I think hindi naman kaila sa atin, ano? Babalikan lang natin, refresh lang, di ba? Yung story of creation in the Bible, that everything was created in 6 days by God, ano? So kunin lang natin isa-isa. So nung una daw, mga kapatid, okay? Nung kauna-unahan, ano? When it's only God, okay? So it's all total darkness, eh. So it's basically nothing, ano? Total darkness. So on day 1, so sabi ni God, let there be light, di ba? So naalala natin, so very prominent 'yun, ano? Let there be light, so nagkaroon ng liwanag. Day 2, hinati ng Diyos, ano, yung mundo, okay? Having the sky, yung kalawakan, tapos yung tubig. Ayan, nagkaroon ng tubig sa baba, kalawakan sa ibabaw. Tapos day 3, ginawa ng Diyos yung lupa, okay, and yung mga halaman. Day 4, pinaganda ng Diyos yung kalawakan by creating, ano, the moon, the stars, ano, and those heavenly bodies. Kaya mayroon na ding ilaw sa gabi because of the moon. So day 5, nagkaroon na ng buhay dahil ginawa ng Diyos yung mga hayop, ano, sa himpapawid saka sa tubig. And on day 6, finally, ano, the last creations were made. So and alam din natin yung mga hayop naman sa lupa,
And eventually, nilikha ng Diyos ano, sa sobrang pagmamahal niya, nilikha niya tayo. Di ba? So in Genesis, sabi dyan, so God created mankind in His own image. Dito pumapasok yung God's love, di ba? So because of His love to His special creation, tayo yun mga kapatid. Among the many creations, tayo yung kinukonsider na special creation. Why? Because God put His image on us. Diba? So ginawa niya tayong kawangis. Ayan, male and female, He created them. So tayo yung masterpiece ni Lord ano during the creation time. So pumapasok doon mga kapatid yung tinatawag na original blessing. So babalik ulit ako doon sa blessing kasi this is always related to God's love ano. When we are blessed, that is a showcase of God's love to all of us, di ba? So sa Genesis pumasok yung original blessing. So and lahat ng plano ng Diyos during that time, and alam natin ano nasa Bible yan, are all good. Kaya every time na magki-create siya, God is saying, it was good. Di ba? Natutuwa ang Diyos dahil ang ganda ng nalikha niya. And finally, when He created us, it's not only good, but God said it was very good. Original blessing, mga kapatid. But sad to say, ano, it did not end good. It did not end well, ano. And alam din natin yung istorya nung yung sumunod doon sa creation. In the original blessing was said and foretold in Genesis, but then again original sin came into that book also, yung Genesis. Ikinuwento din doon yung unang yung istorya ng unang pagkakasala, ano? And we know the story, di ba? When our first parents, Adam and Eve, ate the forbidden fruit. So alam naman natin yung istorya na yan. So yun yung nakakalungkot. And that brings in yung original sin na tinatawag. Okay? And ano ba tong original sin or ano ba tong sin na to mga kapatid? So sin is said to be mga kapatid anything, kahit anong bagay, anything that is unpleasing to God. Mga bagay na hindi ikasisiya or ikasasaya ng Diyos, ito ay kasalanan. So parang ganun lang kasimple yun. So and the consequence of the sin coming into humanity, ayan, sa picture, mas makaka-relate tayo. So it separates now or it creates that gap, that big tawag dito, gap between human or between man and God. Dati kasi ang original plan is communion, eternal communion of man and God. Ibig sabihin magkasama tayo sa Garden of Eden, di ba? We live with God, Kaya lang dahil sa kasalanan, ito yung nangyari, Nahiwalay tayo sa Diyos, di ba? Nahiwalay tayo sa Diyos. So, but did God stop loving us, mga kapatid? Kasi alam natin yung story. But did God stop loving us? Hindi, mga kapatid. Hindi nawawala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, doon pumapasok so tapos na tayo doon sa God's love creates. Dito papasok yung God's love saves. Diba? God's love saves. Okay? Though we sin, mga kapatid, though nagkasala tayo, God is not, does not become indifferent, nor He become distant, hindi nawala yung pagiging mapagmahal ng Diyos sa atin kahit na nagkasala tayo, despite actually we can think na God can just destroy us, di ba? Simply kaya niya tayong puksain, di ba? And then we know some stories in the Bible, he did that, But then again, mga kapatid, nakita din natin sa storya sa Bible, okay, na yung cycle ng sin, punishment, God being fair, nagpaparusa ang Diyos, pero hindi natatapos sa parusa. The cycle said, nangangako din ng Diyos, na kanya tayong ililigtas, ibabangon, mula doon sa kasalanan. And this is a cycle, so diyan pa lang sa cycle na yan, makikita na natin na though we sinned and we are continue sinning kahit naman hanggang sa ngayon, nagkakasala pa rin tayo. Okay, but we still see blessing of the Lord, So yun yung sinasabi nating manifestation ng pangako ng promise.
A good story in the Bible, mga kapatid. Let me just tell you the story of the parable of the lost son. Baka makarelate tayo dito, na hope makarelate tayo, no? Doon sa tinatawag nating God's love saves, ano? Or God's love redeems. Okay? So the parable of the lost son or prodigal son. So may dalawa daw magkapatid at saka mayroong tatay, ano, dito sa story yan, the father and the two sons. Yung younger son, ang sabi sa story, alam na siguro nung iba, yung story, but the younger son asked his inheritance to the father, yung kanyang mana. Tatay, kukunin ko na yung mana ko sa iyo. Alam niyo mga kapatid, ito ay mga Jew, mga Hudyo to. And the culture of in the culture of the Jews, pag hiningi mo yung mana, okay, nabuhay pa yung magulang or yung tatay mo, that is a show of disrespect doon sa magulang. And napakahalaga sa mga Hudyo yung respeto. Ano yung respeto sa mga magulang? So, kaya nga nasa Ten Commandments yan, di ba? Igalang ang iyong ama't ina. Pero ito ay show of disrespect. But then again, the father, with his full love, to his younger son, binigay niya yung mana. Yung mana, dun sa storya, okay, winaldas nung younger son. When we say winaldas, mga kapatid, ginamit sa sugal, inubos sa babae, alak, bisyo, lahat, ganun yung nangyari sa story. And it came to a point na naghirap yung younger son, naubos niya lahat ng kanyang pera, mana, na binigay sa kanya ng tatay niya. Namasukan siya bilang alila, to the point, kung makikita niyo dito sa drawing, to the point na wala na siyang makain, even ang nasabi niya nga sa sarili niya, mabuti pa daw yung mga inaalagaan niyang hayop, may nagpapakain sa kanila, pero siya walang makain. So he decided na bumalik na lang siya doon sa kanyang tatay, and magbalik loob sa kanyang tatay at humingi ng tawad without thinking na patatawarin siya ng tatay niya. So yun yung nangyari sa storya, mga kapatid. And what a great story, So basahin ko lang dito sa inyo. Ito yung sinabi nung younger son sa kanyang tatay nung bumalik siya sa kanila, Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Mga kapatid, ito rin siguro yung magandang sinasabi sa atin ng Diyos ngayon, We can also be the younger son in a way na nagkakasala din naman tayo. But then again, it's good to know na pwede naman tayong magbalik loob. God is not distant, He's not denying that to us. Actually, part yan ng ating sacrament, yung pagbabalik loob, sa Kanya, sa ating Ama. So He also said, okay, in the story, and this happened. So he got up and went back to his father. While he was still in a long way, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. So, ganun din tayo, mga kapatid, So, basta willing tayong magbalik loob sa ating Ama, okay, sa ating Diyos, okay, despite the sin we did, hindi magdadalawang isip, okay, ang ating Diyos na salubungin tayo katulad ng Father, Because Father is the God that is in the story, So He's like God in the story. So very willing to give compassion to all of us, Embrace Him and kiss Him, di ba? And offer the blessing. Kasi ang sabi dun sa storya, nung nagbalik loob yung anak, di ba? Without hesitation, okay, the father welcomed him. So ganun din naman tayo. We believe, and I believe kung ano man yung mga nagawa natin na hindi mabuti, okay, hinihintay lang ng Diyos na magbalik loob tayo. It's like the father waiting for his younger son's homecoming, parang ganun. So and then they celebrate and they rejoice, God is always willing to rejoice with us, because we are not anymore dead, 'di ba? Ganun din yung sa story. We came back alive. We are not anymore lost.
kasi nga nagbalik loob at bumalik na tayo sa tatay. So mga kapatid, the story, a really great story, in the Bible. Again, we can just go back to that story in Luke, in the book of Luke. But this is also a representation, mga kapatid, of the greatness of God's love, to all of us, even to the point of giving His own Son's life, di ba? Yung buhay ni Jesus Christ na inialay, para sa atin. Even though we are not, tawag dito, hindi tayo karapat-dapat, di ba? Napag-alayan ng buhay, but still, God gave His only, di ba? Only begotten Son for us to be saved. So this is how, mga kapatid, God really loves us, God is so forgiving, and He will give everything to win us back. I think magandang i-quote yan, to win us back, okay? Even to the point, again, even to the point of His Son dying, in the cross for our sins. Ayan. So even John Paul, mga kapatid, also stressed this. God's love, okay, is expressed in the offering of His only Son. So si Saint John Paul II, he also believed in that. That's the greatest, and the ultimate expression of God's love, Jesus Christ being offered for our sin. So, and finally, mga kapatid, yung huling theme ng God's love, okay, God's love sustains. So meron na tayong God's love creates, God's love saves or redeems, and God's love sustains. So when Jesus Christ was offered, mga kapatid, Jesus Christ leave us physically, di ba? Alam din natin yung istorya, Jesus Christ leave us physically. Bumalik na siya sa langit, to His Father, okay? But did Jesus Christ left us or abandon us? Technically kasi bumalik na siya sa langit, Hindi, mga kapatid, hindi tayo iniwan ni Jesus, hindi tayo iniwan ng Diyos, Jesus said, okay, again in the book of John, di ba? Sabi niya, I will send you the advocate. This is Jesus, mga kapatid, the Spirit of truth. He will come to you from the Father and will testify all about me. This is Jesus Christ telling His disciples, okay, bago siya bumalik sa langit, sa Ama, na hindi niya tayo iiwan dahil ibibigay niya yung tinatawag na advocate, or what we call, mga kapatid, the Holy Spirit. So yan yung the Holy Spirit, di ba? So dito pumapasok yung God's love sustains. Okay? So hindi natatapos yung pagmamahal. There's continuity always, So hindi mawawala yan. And who is this Holy Spirit, mga kapatid? Marami sa atin, alam natin yung Holy Spirit, alam natin yung banal na Spirito, pero baka hindi natin alam kung sino ba yon, yung banal na Spirito. Again, this is one of the person, in the tawag dito. Ito yung kilala din natin na Diyos, doon sa ating isang Diyos, tatlong persona, di ba? God the Father, the Son, and the Holy Spirit. But in the Bible, the Holy Spirit is also said to be a friend, mga kapatid, kaibigan, guide, helper, comforter, and counselor. Ayan, mga nasa Bible yan. Mayroon naman tayong mga teaching related yan. Okay? And advocate means, mga kapatid, in Greek, ad means to, and vocare means call. So parang to call, to call a friend, parang gano'n. So if there is a time that we are in need of a friend, yung mga pagkakataon, na medyo down tayo, or gusto natin ng masasandalan, di ba? Maiiyakan. So we can always call the Holy Spirit, this is God, mga kapatid, in us. Yun yun, di ba? Yung Holy Spirit, ang sabi ni Jesus, mapapasa inyo, di ba? So this is God in us, So He's just there. We just need to call Him. O yung Paraclete, again, Greek din yan, means alongside, Kalin means to call, di ba? So yan yung Holy Spirit, ito yung someone who is telling us, bro, wag mong panoorin yan, di ba? Wag mong gawin yan, parang gano'n, or sis, wag mong imarites yan, parang gano'n, ito yun.
Ito ba yung konsensya? Pwedeng ganon, ano, mga kapatid. So it is someone who is fighting the devil within us. Di ba? Alam din natin, yung demonyo, yung diablo, kung ano-ano yung binubulong sa atin. So when you feel that someone, ano, is trying to tell you something good, okay, and to tell you something that you need to avoid. So accept and believe, mga kapatid, that the Holy Spirit, ano, is working in us or within us, ano. So yan po, mga kapatid, yung Holy Spirit. So just to sum up, mga kapatid, God's love, before we end the talk, ano, para at least bago tayo matulog, ano, tatlo lang naman. If someone asks us ano yung natutunan natin, ano yung pwede nating i-share, ano, you can share also this, ano, to friends and to our families. God's love. So God's love creates, okay? God's love saves, and God's love sustains. Amen? So, and with that po, mga kapatid, may God be praised. Kita-kita po tayo sa Saturday, okay, for session 2, and good evening. Thank you, thank you. Ayun. Okay. Tito Dino, meron pa isang ano sa wrap up na Hindi okay na na? siguro, Sige, Jay. okay na. Sige. Bro, magkano Okay. na lang siguro tayo. Okay lang ba sa breakout natin, Jay? Ano na lang, grupo na lang sila. Baka kung hindi makakapaghiwalay eh. Meron meron bang Bro Chris, meron bang sariling ano na cellphone or laptop? Ayun yata. Ay, dalawa yata sila. Oh. Dalawa kayo, Bro Chris? Meron siyang I-confirm isang lang. ano, naka-sign in, Bro Chris. Pwede yun bro, yung isa. Pwede Pwede to si sis Ito, para sa group discussion lang. Sa mga sister po, kay Sister Shirley and Sister Sabaraka, kay Sis Angel po kayo. So meron po tayong ginawang breakout room. So mag-a-appear po dyan, pakiclick na lang po. Yung Bro Jojo, anong pangalan ng dalawang room? CFC Brothers. CFC Brothers po, sa mga brothers natin, yun po ang i-click nyo. And sa sisters, CFC Sisters. CFC Sisters, yung pang inong, para makapasok po ka sa breakout room. And then po, meron pong, pag maglilib po kayo, ang i-click nyo po yung ano, back to Main room. main room. Pag po kayo maglilib ng meeting. Okay, meron po tayong 15 minutes, tama ba, Tito Dino? Oo, sige. 15 minutes, pwede naman. 15 minutes po sa ating breakup room. Okay na po, pwede na po tayo magsimula ng ating small page sharing natin sa discussion natin about God's love. Good luck, good luck. Good luck po. Okay, Okay. si Bro Eman po ang sa mga boys, ay sa mga brothers po, and si Sis Angel po sa mga sister. I-click nyo lang po yung yung breakout room para makapasok po tayo. Kita po tayo mamaya after 15 minutes. Open ko na po ang mga rooms. Nakapasok kasi si Bukris isa, no? May soul. I-X ko lang ba to sa screen ko? Si Bro Chris, ba't hindi pumasok sa... Hindi, meron yata isang ano. Kasi sa CFC Sisters ko nilagay yung hold eh. Meron yata tanong kung nakapasok si Sis. Bro Chris.
Ayun, pumasok na. Okay. Pumasok na. Oh, pumasok na nga siya. Here is how to generate all these ad creatives under 1 minute. So Bro Chris, lumabas ka yata sa room.
Nakuha na yung upuan, pre. Oo, pre, nakuha na. Nandun sila ngayon, kaya ano. Yung Kaya, akin, hindi ko pa na-check eh. Kung, baka hindi pa dyan. Na Kalapari daw, nakuha na. sige, Nandun daw ito lang sila na ngayon, mamaya. Bro Chris. Ah, Baka iuhuli na nila sa'yo dahil dito lang din yun eh, sa ah, 1% sa building. Kasama daw si Santos, pre. Kilala mo si Santos? Ah, Oo, kasama daw si Santos. May dala siyang yung pickup niya sa planta. mechanical engineer. Oo, ano niya yun. Kaibigan niya yun. Hey, Ang baby. countdown pala nito ay pabaliktad yung paubos. 4 minutes na lang late. Oo. Oh, yan, tama yan, paubos. So, tama yan. Para pag Progress. 60 seconds, a-alarm yan sa kanila. Ayos na. Oo, pwede na. Sakto. 1 minute. Ayos to. Pwede itong Zoom. Mabilis-bilis. Hindi sa atin to eh. Oo. Dali natin to. Buti na lang, mayroon pa si Tito Iboy. Kanino tong ano? Tito Iboy. buti na nga lang, no? TFC? Ano niya yata to? Personal niya yata to eh. Ang personal niya? Parang, kasi nakita ko sa sign, ano nila eh, sign in nila eh. Iboy yung tet eh. Hindi CFC something. Ako si FC naman ang babayad Baka siguro. CFC siguro, baka pinangalan lang sa kanila. 3 minutes to go. Hmm. Jay, kumustahin mo si Ninong Gigo mo? Tawag dito, hindi pa pumapasok yun eh. Daw nagme-message naman sa akin. Pero okay naman daw siya. Nag-message sa dito eh. Okay, oo. Di ba, para makapag-prepare tayo. Feeling better, nakalagay, feeling better naman. Philip. Nakarest na po. Yan, ayos. Feeling Bihira Nakalagay. ka. better and Oo. Sabihin mo, pwede namang sabihin, biruin mo, sabihin mo, pwede ka namang feeling weak pa, pero hanggang Biyernes lang. Dapat feeling better ka na sa Saturday. Oo. Sana yung feeling better hanggang Friday, hanggang Kasi Saturday. kanina yan, kala ko papasok na kanina eh, extend pa daw siya dahil magpapacheck up pa nga daw siya sa ano, ngayon. Hindi, Hindi ko iba pa yung tuloy. ano niya, iba yung sakit niya ngayon eh. Parang mahina daw siya dahil parang kulang daw siyang vitamin D o potassium, parang gano'n. Pero yung sa mata niya, okay na. Sabi ko nga, pagaling ka dahil speaker ka sa Sabado. Oo, pwede ka lang magkasakit hanggang Biyernes. So, Prepare paid pa naman yun. oo. Ayos pa lang. Kaya okay na yan, tawag dito, nag-ano naman sa akin nga kanina, nag-chat naman. Kompleto sila ngayon, Jay, di ba? Yung mga wala, di ba? Kompleto ngayon, no? Ayun doon yata. Ang Ano ba yun? pangalan nung Chisis yung dating nating hold yun eh. Magtutuloy yata siya. Siya din ba yun? Yung sinasabing hold? Hindi ko sure Magtutuloy eh. ulit. Baka siguro. Siya nga daw, sabi ni ate mo dito, siya nga daw naman. Anong pangalan nun? Anong pangalan mo? Ano ba? Josephine ba? Josephine? Baka, Josephine? Hindi parang natin. Josephine. Kasi ano na lang siguro, Josephine natin nasan ba yung dapat pala pa-fill outan ng ano. O baka may birthday sa October birth celebrant din yan si Maring Cheryl, yung asawa ni Dave. Ah, Sasama ko na lang. 43 seconds to go. Sige. balik naman yung mga yun eh. Baka mapindot yung live, ano ah. Hindi, mag-o-auto na yan. Wala pa sila. 29 seconds. Sasagadin na nila yan. 25. 24. Announcement na lang ako dito din, no? Announcement ako. Then, Sige. Oh. most pray na tayo. Yeah, sana ka mo maaga para makaaga tayo magsimula. Parang mahalaga yun. 1 o'clock makasimula tayo. 9 seconds. 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, 0. Balik. Ano doon nakalagay? Close now. Close now. Keep breakout room open. Keep breakout Close now, open. close now. Close now. No, close na, close na. I-click ko. Sige, ako na lang. Yeah. Hindi ba All nagbabalikan? breakout rooms will close in 52 seconds. Nandun pa pala yun, no? Another 1 minute. Baka ito Sige. yung 1 minute, ano? Baka pag kinlose na, oh. Parang yun lang naman ang announcement. Oh. Tapos, ano tayo, prep? Jay, picture pala tayo pagkatapos. Oo, para pwede nating i-share sa ano, Yung picture na ako. pag-attend, tsaka pang-share sa Dapat documentation. pala yung nagpicture si Bro Emma doon sa group, sayang. Hindi ko Nasa paalala. breakout room. Dapat pala pumasok ako kanina, kuha lang ng Oo nga. Di Baka ba nandun- tawag dito? Sa susunod Baka siguro. nandun pa. Wala na, mabibitin na. Ayan, babalikan na. Ayun. Nabitin ba po, mga kapatid? Alright. Ayan. Oh, Bitin po welcome ba? back. Bitin? Oh, Sakto lang po. sakto Ayun. lang. Yun. Ayos. Amen. Parang yaman. Ayun. Nasabi lang po ni Brad Edwin yung pangalan niya. Itutuloy daw yung introduction eh. Ayan. Sa Sabado po, sa Sabado. Face to face. Kulang ang time, bro. Sabado. Dapat pala mas mahaba. Joke. Kumari ko din yan, Mars. Hello, Pat. Musta dyan? Nice lang. Hintayin mo kami dyan pagkatapos. Joke. Yung Magsishare nabitin ka pa daw. bro, yung nabitin bro Eman sa papaunahin mo na sa Sabado. Oh. Ayun. Ayun. Yung nabitin. Oh. Ayun. Okay po. Yan, counting announcement lang po. Sa Saturday po, ang gathering po natin, ang oras po ay 12:40. Then mag-start po tayo na exact 1 o'clock. To mga matatapos po yung mga around 3:30. Then pag medyo mahaba hanggang 4 po. Exact po yun. Tapos na po kasama yung fellowship natin po. Yan. So, on time po tayo sa Saturday. Then, para maaga tayo maka-start po. Lahat po ba makakapunta po ng Saturday? Para ma-feel po natin yung kagandahan ng CLP po. Amen. Sa Amen. personal. Oh. Yes. Yung presensya ng Panginoon nandun po. Si Sis Josephine po ata on duty pa rin this October. November pa lang po ata yung without niya. Saturday. Sige, hintayin natin si Sis. No problem, Sis. Oh, ingat lang sa work. Bro, ang location yan doon sa St. John the Baptist Church, no? Yeah. Doon po, sa taas. Ah, May elevator po dun sa may entrance ng malapit, may bandang kaliwa. Tapos, po, first floor. yeah. Mayroon pong may sasalubong po dun sa elevator. Nagpunta na kami doon nung last Apa. yung CFC Ayun. ah, Baka kasi mabigla po kayo kasi may mga ibang lahi pong nag-activity rin po dun sa bandang elevator eh. Baka mabigla kayo. Kaya po may magsasalubong po sa inyo doon na Baka kumakain ng guards. curry doon, pre. Baka mapakain ka ng curry doon. Hindi sa atin yun, pre. Hindi sa atin. Oh. sa kainan bigla Bandang pumunta. tayo. No? Yun lang po. So, kita-kita po tayo sa pwede po doon mag-lunch. May lunch Uy, po may tayo. balance pala si Brother Emma. Kaya pwede po kayo maaga pumunta. Yun, ayos. 11 pa lang. Malapit lang ako dito. Pwede. Oh, Ayun. Pwede po. Sa ibang lahi.
Kala ko Ayun. naman magpapa-lunch ka sa ibang, papakainin mo pala sa iba. Ay, parang diretso na. Hindi, meron po tayong lunch talaga. Ah. Yung mga naka-assign po. Kaya pwede po tayong mas maagang dumating, doon na tayo mag-lunch. Mas maraming time para mag-usap-usap, magkakilala tayo. Sige, sige. Opo. Okay. So, okay na po ba? Tutuloy na? Okay na? Okay na So, bro, pwede- okay na. Mag-group picture muna tayo before closing prayer. Sige. Oo, tama. Para Mama, talaga sama. dito. Come on. Okay. Ito, kasama si Mama. Limanagin. Yan. Give us your big smile. Ready? 1, 2. Save ko lang po, mga kapatid. Save natin. Malabo, bro. Ha? Hello, Mari Cathy. Hello! Kita-kits sa Sabado. Yes, Okay, yes. one Hello more, dyan one sa, more. hello dyan sa Baraka. One more. Oo, yan. One more po. Sisters and 1, brothers. 2, 3. Sa Baraka, yun. Okay. Okay. Galing naman, may simbahan doon sa Baraka. Yun. Maganda. Pero, malakas din ang internet dyan, bro Chris, no? Ayos. Nagpa-block ng internet. Nakaano Ay. lang po sa cellphone ko, nakadilat. Data. Oh. Okay. Sige. Okay. Ang makapagpahinga na po tayong lahat, tayo po ay mag-closing prayer. Let's send the victory po. Thank the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nagpapasalamat kami, mahal naming Panginoon, sa gabay at inspiration mo na ibinigay mo sa gabing ito sa aming CLP. At salamat po sa patuloy na patnubay mo sa mga plan mo sa amin upang masa katuparan itong Christian Life Program. Tinataas namin po na lagi mo kaming gabayan, ang aming mga participant po, gabayan niyo po sila araw-araw. Hikayatin mo lagi po sila na maipakita ang pagmamahal ni Kristo sa bawat isa sa kanila po, Panginoon. Muli Panginoon, salamat po sa inyong mga blessings, sa blessing po ng aming mga kinakain araw-araw, sa kaligtasan, sa kalusugan po, Panginoon. Maraming salamat po. So muli, Panginoon, gabayan mo kami sa aming mga pagpapahinga, sa aming pagtulog sa gabing to, at gisingin mo kami na may sigla po kinabukasan, Panginoon. At ingatan niyo po ang mga aming participant sa darating na Sabado sa aming CLP, Talk 3 and Talk 4, Talk 2 and Talk 3, Lord. Ingatan mo sila na makarating ng ligtas po sa aming venue sa Saturday. Muli, Lord, maraming salamat po sa lahat-lahat na kabutihan binibigay sa amin. Maging mabuti sana kami sa lahat ng tao at maging instrumento kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ito po ay hinihiling namin, Panginoon, sa dakila mong anak na si Jesus Kristo. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank Good you night. po. Good night, brothers, sisters. Thank you po Good night. sa See you, oras see you. nyo, bro. Salamat. Marikoy, Bro Chris, salamat, Bro Chris. Good night po. Night, good Salamat night. po. Thank you so much. Magandang gabi sa inyong lahat. Kita-kita po tayo Saturday. See you. Iyo po. Okay, signing off. 1, 2, 3, signing up. Okay na. Thank you, bro RJ. Thank you, bro Jojo. Thank you, bro. Thank you. Thank you, Bro Chris. Wala na bang ano? Okay na. Bro, Okay na? thank you, Bro Jojo. Okay. Sign out ko na. Okay na.